Good morning! Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa programang TNT. Ito po ang inyong lingkod, Thelma Dompit Murillo. Muli po nagpupugay sa inyong lahat. At syempre, kasama ko ang aking partner sa wakas, ang tunay na partner, si Tess Ramirez. Good morning, Director Thelma. I miss you. I miss you too. Ikaw talaga, inabandon mo ako. Hindi naman. Iniwanan mo ako kay Josette. Ay, thank you kay Miss Josette Olivera na pansamantalang humanili. Thank you very much, Josette. Yan, okay. At welcome po sa programang TNT ngayong Friday, May 25 na po, 2012. Napakabilis ng panahon. Diba? Basta tumatanda, mabilis ang panahon lumilipas eh. Pag bata naman, parang inip na inip sila, di ba? Ang tagal naman ng bukas. Gusto ko na maging teenager, ganon. Pero pag nakalampas ka na, naku, sana bumata uli ako. O sana tumagal pa yung takbo ng orasan. Oo. Ganon Bakit ganon ano? The irony of life. Yes. Tayo ay sabayang napapakinggan din sa ating sister station, ang DWBR FM 104.3 megahertz. Okay. Stick around. Marami po tayong pag-uusapan ngayon. Unang-una, ano ba itong DBFTA? Anong connection nito sa yung ating saging importation and exportation? Ay, diba? Nagka-problema tayo nung una. Hindi tayo pinahintulutan makapasok sa China. Meron bang kaugnayan in the first place? So, malalaman po ninyo, ano ba yung kahalagahan ng mga FTAs o Free Trade Agreements? At meron tayong mga negosyanteng makakausap na gumagamit na nito ngayon at nag-e-enjoy ng mga privileges at benefits. Yes. Bagaman merong Jessica Sanchez fever pa rin, pinaalala mo pa. Business muna tayo. Pinaalala mo pa, ikaw talaga. Ay, na ba kayo, Director? Kay Philip yata kayo eh. Ha? Hindi, actually, syempre, dahil kababayan, Jessica. Oo, magaling naman talaga siya kumanta. Lalo na yung duet niya kay Miss Jennifer Holiday. Yes. Talagang tagisan sila doon ng birit. Standing ovation sa mga judges, diba? Oo, ang galing-galing talaga nun. She's talagang, for a 16-year-old, nagawa niya yon before a world stage, diba? Kaya nga tinatawag siya ng World Idol eh. World Idol? Si Philip Phillips, American Idol lang daw. Si Jessica is World Idol. Ba, okay Anyway, panalo pa rin tayo kasi nga, basta naging top 2 ka naman dyan, sigurado ka na meron ka na ring mga contracts, di ba? So, maganda na rin yung kanyang future sapagkat ngayon pa lang maraming mga pangako sa kanya at pirma kaagad ng kontrata. So, congratulations, Jessica Sanchez and also Philip Phillips. Nakakaano din si Philip Phillips, di ba? Yung sa ending na hindi niya natapos yung kanta. Napaiyak na rin tapos. Emotional siya eh. Hindi niya akalain din. Tapos pumunta sa nanay niya. Umiyak. Ay, so nice. Okay, so ang audition uli ng American Idol ay magsisimula sa June. So, yung mga nag-aambisyon, maging Jessica Sanchez or Philip Phillips, June. Meron kayang papasok uli na lahing Pilipino? Ay, sigurado yun. Alam mo naman ang dami ng Pilipino sa Amerika, di ba? Ilan na ba ngayon ang population ng Americans? 110,000 yata. O 200,000? Ay, hindi. Sa ano lang yun? Midwest. Hindi ko alam all over kung ilan. Anyway, ang una muna natin ay tanong ng tao. Meron bang nanalo last week? Meron. According to Miss Marela, meron daw winner last week. Ano, Marels? Naklaim na ba si niya yung Mr. prize? Fuentes. Ngayon pala. Si Mr. Fuentes. So, ngayon, ang ating TNT question ay, ano ang ibig sabihin ng DBFTA? Ano ang ibig sabihin ng DBFTA? So, mag-text na po, 0917-422-6342. Ulitin ko po, 0917-422-6342.
i-text lang po ang inyong pangalan at address at syempre ang inyong tamang sagot. Yes, at dapat makinig mabuti para malaman nyo agad yung ibig sabihin ng DBFTA. Okay. At kaugnay niyan ay atin na pong makakausap ang Director ng Bureau of Export Trade Promotion. Walang iba kundi si Director Senen Parlada. Good morning, Director Senen. Hi, good morning, Director Thelma. Good morning, Tess. Oo. Good morning po, Director. Nandiyan ka ba sa sa Meralco? Nandito po ako sa Meralco, saan po ginaganap ang pangalawang araw ng Electric Vehicle Summit. Oo, magandang programa. Oo, ano bang magandang balita dyan na pwede mong ipamahagi sa ating mga kababayan? Well, itong electric vehicle ay binibigyan po tayo ng pagkakataon na matutunan ito at makipag-partner sa mga ibang bansa. Tayo po ay umaasa, in fact, na siguro nga, dito sa topic natin today na DBFTA, makikita po natin kung paano natin makakatuon tayo ng electric vehicles sa pamamagitan ng pagtutulungan sa mga ibang bansa. Ang alam ko, yung supply chain yata ang medyo hindi pa solido o konkreto, yung supply chain links. Well, yan nga po ang isa sa mga ina-address natin ngayon at sa pamamagitan po nitong, actually, pangalawang summit na po ito, no? So from here, I think maaasahan po natin na ito ay susulong na. Okay, so let's go now to the free trade agreements. Unang-una, ano ba itong free trade agreements na ito? At ano yung DBFTA? At ano ang benepisyo ng ating mga kababayan na makukuha dito? Well, unang-una po, yung tinatawag na FTA, yan po ay yung Free Trade Agreement. Yan po ay kasunduan ng dalawa o higit pa sa dalawang mga bansa o rehiyon upang pababain ng mga taripa at kung ano pa yung mga ibang requisitos or balakid sa pangangalakal between the two of them, no, or among them. So yan po yung Free Trade Agreement. Ngayon, pagka nalagdaan na po itong Free Trade Agreement, ang tawag na po natin dyan ay Free Trade Area. Ngayon, yung DBFTA po, ang ibig sabihin po niyan ay doing business in free trade areas. Director, okay. Sige po. Go ahead. Talaga makikinabang po ba, Director, ang Pilipinas dito sa FTA? Oo, kasi ganito yan, ano? Ang maganda sa FTA kasi pinapalawak nito ang merkado natin. Nagkakaroon tayo ng mga oportunidad upang makapagbenta tayo, makapagluwas tayo, makapag-export tayo sa mga bansa kung saan ang ating mga produkto ay nabibigyan ng tinatawag na preferential tariff, no? Tapos dahil din dito ay nagkakaroon tayo ng mga oportunidad upang makapag-attract ng investors kasi kung meron tayong ganung klaseng pribilehiyo sa mga ibang bansa, siyempre sila ay na-attract na mag-invest dito sa Pilipinas, no? So ilang countries na ang meron tayong free trade agreements, Director Senen? Sa ngayon, Director Thelma, meron tayong 7 free trade agreements. Ito po, ang 6 dito ay yung tinatawag nating regional at ito ay via the ASEAN. Ano? Ngayon, meron tayong isa na with Japan na both bilateral at saka regional. So, 7 na po ito. Kung bubilangin natin ng mga bansa na kasama dito sa ating mga nilagdaan ng mga free trade agreements ay nasa 15. Dahil kasama dito ang ASEAN, ang Japan, ang China, ang Korea, at ang India, Australia at New Zealand. So, 6 yung individual countries, tapos yung sa ASEAN, meron tayong 8? Hindi, ganito, Director Thelma, 6 yung regional, which is via the ASEAN. No, I'm counting the countries. Yung sa ASEAN. The countries. Oo, ilang countries yun? Sa countries, ang bilang po, 15. Kasi siyempre, hindi natin bilang. Correct. 15. Marami-rami na yun. Oo. So, at saka ano dyan, yung 15 bansa na yan, mahigit 55 bahagdan or more than 55% ng ating merchandise exports ay diyan na pumupunta sa mga bansang yan. Okay. Mamaya, meron tayong makakapanayam ng mga companies na talagang nag-benefit na mula dito, no? Pero, magmula nung nag-umpisa itong mga FTAs, ilan na bang companies ang nakapag-benefit?
Naku, marami-rami na yan, Director Telma. Wala lang sa aking harapan yung mga datos ngayon, ano? Pero dun sa ating ginagawang massive information campaign, ay every time na nagkakaroon tayo ng session, nalalaman natin na may mga kumpanyang gumagamit na ng FTAs, no? Nag-utilize sila ng FTAs. Ngayon nung last year, nung 2011, hindi natin masabi kung lahat sila ay nag-a-avail na, no? Pero ang nakinabang dahil sa ginawa nating information campaign ay higit sa 8,000 kumpanya, no? Okay. Ano ba yung mga iba't ibang levels ng ating information campaign na ginagawa? Kasi katulad ng sinabi mo, yung iba, alam na nila kung ano yung benefits. Pero yung iba naman, hindi pa nila alam kung ano tong FTA. Okay. Iba-ibang uri na itong DBFTA sessions na ginagawa natin. Una, meron yung parang general or generic kung saan ipinapaliwanag yung 7 FTAs na meron tayo, no? Tapos ang isa pang uri ay yung tinatawag nating sectoral. Ang ginagawa natin talagang medyo malalim na ang usapan dito, halimbawa sa sektor ng pagkain, sa sektor ng chemicals, sa sektor ng garments, wearables, kung saan ipinapaliwanag natin sa ating mga exporter kung ano yung mga produktong nag-enjoy na ng preferential tariff sa ating mga katuwang na mga bansa dito sa FTA. Dahil dito, nare-realize nila na pag ito pala mga produktong ito ay ginamit natin yung rules of o yung certificate of origin, pupunta po tayo siguro mamaya, ay makikinabang po yung ating mga importer dahil mababa po ang taripa na ipapato sa kanila. Kung hindi man zero, ang FTA talagang ang objective nito ay pababain ang taripa sa zero. So magiging mas mura ang ating mga produkto doon sa mga bansang umaangkat naman ng mga produkto natin na pinapakinabangan ng kanilang mga consumer at mamimili. Sana nga po advantage yan para sa Pilipinas, ano, kasi ang nirereklamo Director Perlada ng ilan sa ating mga kababayan yung sa taripa issue di ba? Kasi ganito yan, ano, ang palagi ko nga sinasabi doon sa ating mga exporters, sa ating mga negosyante, mga entrepreneurs, para pong pag sumali ka po sa free trade agreement or free trade area, para kang sumali sa UAAP. Kailangan lumaro ka. Pinirmahan po natin yan, may 7 na tayong sinalihan, kailangan po gamitin natin. Kasi po, pag hindi tayo lumaro, simple lang po, matatalo tayo by default. Ngayon, nabanggit mo yung rules of origin. Ano ba itong rules of origin o ROO? At saka para saan naman itong certification of origin? Yung Director Telma, yung tinatawag na rules of origin, yan po ang ginagamit na panuntunan para ma-issue ang kanong tinatawag na certificate of origin. Now, ano ba itong certificate of origin? Ito po, kumbaga, ihahalin tulad natin sa nationality noong produkto na ini-export o ini-import. Yan po ang nagdi-determine kung ang produktong ito na halimbawa ay ini-export natin ay originating product. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, ang nationality ba nitong produktong ito maging galing man sa Pilipinas at doon sa mga ibang bansa kung saan meron tayong agreement, dinadagdag po yung mga value na yan at for as long as nakaka-qualify tayo sa requirements do sa origin rules, ay mabibigyan po tayo ng certificate of origin. Halimbawa po, may mga produkto tayo na, kunyari, mga furniture makers natin, sila po ay nakaka-angkat, nakaka-import po sa mababang halaga at in fact, zero na ng mga materyales katulad po ng kahoy, ratan, at iba pang mga materyales sa mga ASEAN countries like Vietnam, Indonesia. Okay, ginagawa po natin yan, tinatransform natin yan using our creative juices and our manipulative capabilities para dagdagan po ng value yan at ini-export naman po natin yan sa mga bansa kung saan meron din tayong partnership sa FTA katulad po ng Japan, ng Korea at ng China. Ang isang maganda pang example dyan yung pinuntahan natin sa Jensen ba yun? Yung Glory Bay, diba? Ganda nun. Ang kwento po dyan, ganito. Alam niyo po ba na ang Pilipinas ay nakaka-export na ng frozen smoked salmon? Correct. Paano po nangyari yan? Noong pong kasapusan ng 2010,
nag-umpisa po tayong magkaroon ng DBFTA sessions kung saan sa isang rehiyon, particularly doon po sa Jensan, ay may nakinig po tayong isang exporter, manufacturer ng tuna. Ngayon, nung mga panahon yun ay nabumroblema sila ng materyales na tuna dahil ipinagbabawal po o binabawasan ang pag-harvest or pag-fishing sa West and Central Pacific area. No? So, hinahirapan sila sa material. Nung narinig po nila na ito pa lang last year, 2011, ay magiging zero na ang tariff ng frozen salmon dito sa Pilipinas, nakita po nila yung oportunidad. Anong ginawa nila? Pinag-aralan po nila at sila po ngayon ay nag-i-import ng frozen salmon from New Zealand. They smoke it, they brine it, they slice it, they pack it, okay? And then, ini-export nila ulit sa mga bansang katulad ng Japan at Korea. At hindi lang po yan. Ngayon po ay inaambisyon na nilang pumasok sa US market. Talaga, ha? Ang galing, ano? Nakakatuwa. Naku, marami palang dapat matutunan ng ating mga kababayan dito sa mga FTA na ito. Kailan ba yung susunod na info session natin? Ganito, Director Telma, actually, kapakalawa lamang ay tinapos natin yung ikatlong uri ng DBFTA ay ito ay yung in partnership with specific countries. So, kamakalawa ay with Australia and New Zealand, no? Ngayon itong Hunyo, ay meron tayong DBFTA sa Negros Oriental, sa Bais, Valencia, sa Mountain Province sa June 21. At dito naman sa Maynila, sa PTTC, ay meron tayong DBFTA, pag-uusapan ang tungkol sa ASEAN-India FTA sa June 29. Okay. Well, abangan po ninyo yan, mga kababayan, kung gagawing info session tungkol sa DBFTA. Thank you very much, Director Senen Perlada. Maraming salamat, Director Telma. Maraming salamat, Tess. Thank you po, Director Senen Perlada. At good Okay. morning. TNT. Explosivo. 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 Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Kathleen Joy Atienza ng Far Eastern University. Nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka! Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jericho Rodriguez ng Trinity University of Asia na nag-aanyayang laging makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service. Hatid sa inyo ng himpilang ito ang mga programang may makabuluhang impormasyon at balanseng pagtalakay sa mga isyu ng bayan. Halina't makinig sa Radyo ng Bayan ng Philippine Broadcasting Service dahil dito, konektado ka! Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan. Anong kailangan kong gawin para mapalago ang aking business? Kailan na susunod na trade fair sa aming probinsya? Saan kaya pwedeng magtanong tungkol sa mga pulisiya ng pakikipagpalitan? Teka, tungkol ba yan sa kalakalan at industriya? Ito ang pinakabagong programa na sasagot sa inyong mga problema, magpapasabog ng balita at impormasyong may kaugnayan sa pagninegosyo at kalakalan sa produkto at pamilihan. Narito na ang TNT Explosivo. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpid Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. Alamin ang mga pangunahin at pinakahuling balita na pangkalakalan at pagnenegosyo. Ihahatid sa inyo ng Department of Trade and Industry linggo-linggo. TNT Explosivo. 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 Ang unang pasabog ng DTI sa taong 2012.
we're back. TNT, hatid po sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at of course ng Department of Trade and Industry. Kami po ang patuloy nyo nakakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Morillo at partner, meron na tayong winner dun sa ating TNT of the day. Ang bilis. Congratulations to Miss Procesa Santos ng Rodriguez Rizal. Taga Rodriguez. Oo, Congrats. napapakinggan pala tayo dyan sa Rodriguez. Kamusta po mga taga Rodriguez Rizal? Yan. So congratulations po. You may claim your prize here at the PIA building sa Visayas Avenue, 4th floor. Yes. Dito po ninyo kunin sa guard. Sa lobby guard ng 4th Lobby floor. guard. 4th floor po Okay. At tuloy-tuloy na nga tayo, partner. Nasa linya na ng komunikasyon. Ang susunod natin na guest. Siya po ang CEO ng Vina Quality. Yes. Yan. Para naman sa ating negosyantip's portion. mga kaibigan. Good morning, Mr. Bautista. Hello? Good morning po. Good morning po. Yes, good morning din po. Magandang umaga and thank you for finding time to join us. Live po tayo ngayon sa Radyo ng Bayan at sa Business Radio. Thank you din po sa pag-interview. Opo. Po, salamat. Ano po ang inyong produkto, Mr. Bautista? Majorly po, sa frozen seafood po tayo. Frozen seafood. At ano-ano pong mga bansa ang kung saan kayo nagluluwas? Ang primary export countries po natin, export and import, ay between Philippines and Vietnam po. Philippines and Vietnam. Opo, yun po yung majority ng aking business. I see. Masarap yung produkto niya, seafoods. Paborito ko yan. Oo. Fish lang po ba? Ano po mga produkto ninyo, Mr. Bautista? Well, ang produkto po na, kasi two-way po ang ating pag-export, no? Meron po tayo pinapadala na from Vietnam to Philippines and also from Philippines to Vietnam, no? Okay. So uunahin ko na po yung... Oo. Opo? Parang may delay, ano? Hello? Opo, kasi long distance po, medyo hindi mo maganda ang network dito sa Bangkok. Nasa Bangkok kayo ngayon. Kaya pala. Naku, ang sarap ng sampalok dyan. Nasa Bangkok po ako ngayon. Ano pong ginagawa niyo? Nagbabakasyon o negosyo? Negosyo po, naghahanap naman po tayo ng produkto na pwede nating import from Thailand to Philippines and also the same thing, pwede nating export from Philippines to Thailand. I see. Okay, so balikan natin muna yung sa Vietnam. Ano po ang sabi ninyo, nagluluwas tayo at saka umaangkat din? Opo. Ang niluluwas po natin from Philippines to Vietnam ay ito pong mga tuna. Tuna? Opo, tuna po, tsaka yung mga octopus, mga ating mga pugita na malalaki. Okay. Hindi po nila kinakain doon, no? Binebenta po natin yan sa mga factory na nagpo-process. Opo, kasi malaki po ang kanilang processing industry compared sa atin. At ang kanilang raw material source is hindi na maganda, depleted na sila. Kaya they have to outsource. I see. Okay. Ano po ang finished product nun, Mr. Bautista? Ginagawa po yan maging tuna in can. Kinakanin po nila yan. I see. At ang iba po ay ginagawa pong steak, ginagawa pong loin. Okay. Ngayon, ang topic po natin ay DBFTA. Maaari po ba namin maitanong sa inyo paano po nakatulong itong DBFTA na ito o yung mga free trade agreements na pinasok natin? Overall po malaking tulong. Malaking tulong talaga ang DFTA na yan. Kasi po, like Vietnam and Philippines were AFTA members. Opo. So, di ba po, meron po tayong free trade. Nung nagsisimula po ako kasi sa business na ito, wala pa pong free trade agreement ang Vietnam, ang ASEAN countries. So, sa pag-i-import ko po, pag-aangkat ko, papuntang Pilipinas, is nagbabayad po tayo ng certain taxes and duties. From 5% pataas po, no?
Ganon din po sa Vietnam. Pag nag-i-import naman po sila ng produkto natin, nagbabayad din po sila ng 5% pataas. Okay. Ano po? Oo. So, ang nangyayari po niyan, naipapass on po natin yan sa mga consumer natin. So, mas mataas ang presyo. May patong ng Opo, konti. mas mataas po ang presyo. Oo. Saka mas mataas po ang ating puhunan. No? Correct. Oo. Nung nagkaroon po ng free trade agreement, may marami pong produkto na inaangkat ko. Halos lahat na po ng produkto inaangkat ko ay zero tariff na po, zero rated. Oo. Zero ng taripa. Kasi, opo, zero na po ang taripa. Kasi ganun na din po ang Vietnam. Kasi kung ano po ay ating sinama sa zero rated, ganun din sila sa kabila. Oo. Naku, Zero rated din. Kasi neutral yan. Oo. Naku, ang ganda pala ang laki pala ng kagandahan, ano? Ang malaki po, at ang nakinabang naman po niya sa totoo lang, hindi rin lang naman po, ang pinakamalaki na kinabang po dyan is yung mga consumer kasi yung presyo po namin is, alam niyo naman po sa merkado, very competitive, kailangan laging mura at maganda. Oo, talaga. Oo. So, opo, imbis na magtaas kami ng presyo, nagbaba po kami. Ayun. Mr. Bautista, siguro sa simula medyo nahirapan po kayo, no? At yung adjustments kasi kinakailangan din yan. Ano po yung masishare nyo sa ating iba pang mga negosyante para nila fully maximize po yung pong benepisyo ng AFTA? Ay, at dapat po, sa alamin po ng ating mga exporter, kung anong bansa po na meron po tayong free trade agreement. Number one. Sino unang dapat gawin? Marami po dyan. Opo, kasi ASEAN po tayo. Ang kagandahan din po, bakit ako po ay nakapokus sa ASEAN countries, is sa pong dahilan is, yan na po, no? Meron tayong free trade agreement. Ang pangalawa po is malapit lang po ang ating bansa. Malalapit lang po. Kaya ang ating goods ay mabilis po makakarating doon. Oo. At So, saka mabilis mas po tayo mababa mababayaran. mas mababa siguro ang shipping cost. Isa po yan. Mababa po ang shipping cost at ang bottom line, yes. mabilis po natin makukuha ang ating pera. Ayun. So wala naman ho. Mabilis po ang ikot ng puhunan. Oo. Ano naman ho ang mga challenges? Ang mga challenges po dito is, ang nakikita ko po, is more of our competitiveness. Pagdating po sa atin, no? Ang challenge po nito is yung supply din natin kung paano maging sustainable. Kasi once na maumpisahan po natin ang ating supply chain, ang pag-export po natin from Philippines, ang expectation po ng customer is, lalo na po kung processing line po ang ating sinusupplyan, dapat continuous tayo, tsaka hindi tayo fluctuating sa presyo. Hindi pwedeng binenta natin ngayon ng $3, after 1 week, bebenta ko natin ng $3.50. Yung challenge po sa atin, ang pagkokontrol ng ating presyo at pagsusustain ng ating supply. I see. Ano po ba, Mr. Bautista, manufacturer din po ba kayo o importer, exporter lang, trader? Nagmamanufacture po ako sa Vietnam, toll processing po. Opo, at dyan naman po sa atin sa Pilipinas is namimili po ako ng mga finished product at ating pong ine-export. I see. So yung pong ating mga kababayan na merong na may mga produkto na maaring iluwas, pwede po ba silang makipag-ugnayan sa inyo? Ay, syempre po, ginagawa po natin yan. Lagi po ako nag-iikot pag nasa Pilipinas at nag-a-attend po ako ng mga trade show. Tinitingnan ko po yung mga produkto na alam ko na nakikita ko na merong potential. Kinakausap ko naman po at marami naman po ako natulungan. Ayun, ang galing naman ninyo. Matulungin talaga. Oo, kaya pala ang yaman na ninyo. Nako, sinishare yung mga kumayaman po, biyaya. hindi na magtatrabaho. Sige po. Maraming salamat po, Mr. Bautista. Yung pasalubong namin ng Sampaloc galing ng Bangkok, ha? Kayo nga, no? Masarap nga pala sa Palok. Sige po. At ako'y mamimili po dahil pabalik na rin po ako mamaya. Joke lang. Okay. Anyway, good luck to you and thank you very much for the time that you have spent with us this morning. Maraming salamat din po at hopefully nakatulong po yung mga naibigay kong informasyon. Definitely. Maaari po ba namin ibigay? Ano pong teleponong pwede nyo ibigay para po dun sa gustong makikontak sa inyo? Mas madali po ako makontak sa email. Okay.
Okay. Kasi ako po'y moving. Pag nasa ibang bansa po ako, hindi ko masyado binukusan ng roaming dahil masyado pong mahal ang singil sa atin. Okay po. Ano po ang email ninyo? Pwede po ng Raul? At? Opo, Raul at Okay. Vina, para Vina Morales po, no? Vina Quality. One word lang po yan. VinaQuality.com. Okay. Wala ng PH. Opo. Wala pong PH. Okay. Wala pong PH. Raul at VinaQuality.com. Thank you very much. Thank you po, Mr. Bautista. Wala naman po. Maraming salamat din po. Okay. Yan naman ang karanasan ni Mr. Bautista sa free trade agreement o doing business in ikaw, free trade area. Kung hindi mo kayang maging direct exporter, may produkto kang maganda, yan, bigay mo na lang kay Mr. Bautista. Oo nga. Siya na lang ang mag-e-export para sa iyo. Okay. Tawag yata dyan, consolidator. Mahirap maging ganyang... Lagi ka nagbabiyahe, lagi ka nagsosource ng mga products, di ba? Ano sabi niya? Kung mayaman na daw siya, ay nag-retire na siya. Oy! Hindi lahat ng mayaman nagre-retire. Oo nga naman. Kasi... Iba trabaho pa rin ang trabaho. Oo, nakaka-bore yun Saka mabilis tumanda. Diba? Pagka walang trabaho at walang ginagawa. Yes. Ay, Director Telma, nakikinig sa atin si Mr. Ray Ang habang nagmamaneho. Ingat po kayo. At happy listening rin kay Tintin and Juicy. Juicy. Hindi Juicy Fruit, ha? Thank you for listening and keep on listening. Yes. TNT. Explosivo. 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 Meron na tayong 42 minutes. Makalipas po ang 8 o'clock. Tuloy-tuloy ang TNT. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako si Tess Ramirez kasama si Director Telma Dumpit Murillo ng Department of Trade and Industry. At ito po ay inyong napapakinggan sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong talapahitan at sa aming kapatid na himpilan ang DWBR FM 104.3 MHz. Alright, ang next naman po na aming makakausap, mga kaibigan, ay isang negosyante pa rin ito, Director Telma, no? Yes, negosyante pa rin yan kasi gusto natin ipakita sa ating mga kababayan na may mga kumpanya na nakikinabang na dito sa DBFTA. Yes. Baka naiiwanan na sila. So, ito, pakinggan natin naman ang karanasan ng Nito Seiki Corporation. Nasa linya ng ating komunikasyon si Mr. John Lee, ang presidente ng Nito Seiki. Good morning, Mr. Lee. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. Thank you for inviting us to be able to speak for the DBFTA. Opo, maraming salamat din po. You're live on Radyo ng Bayan and Business Radio. So, first of all, what is Nito Seiki? Nito Seiki Manufacturing Corporation is basically a machining company. We're a CNC machining company dedicated to provide for all different industries po. Saan po kayo nagluluwas? Kami bukod sa mga local, mga OEM, we export to Australia, Japan, US, Canada, Europe. So, medyo marami ng bansa ang nakakatingan ng mga produkto natin. Ang dami pa ng bansa binabagsakan ng kanilang produkto? Oo. Nung nag-umpisa ho ba kayo, Mr. Lee, ay meron na hong FTA nun? Actually, wala pa ho. Ako ho ay isang miyembro ng asosasyon ng mga motor vehicle parts. Oo. So, nagkataon na nagkaroon ng mga discussions during the FTA. And pinakita nila na during the FTA sa ibang ASEAN countries na ating mga kapitbahay, they were benefiting from the FTAs dahil nauna po sila. Oh, They already were given competitive advantage and they were competing with the low-cost countries just because they have a big tariff reduction. So how did you go about utilizing the FTA? Paano kanyo inumpisahan ito?
So, nung malaman po namin, nakita namin na dahil malaki yung improvement ng kanilang exports, pinag-aralan po namin kung saang bansa na may FTA at saka kung anong produkto na angkop na maaari nating maipadala na maging competitive tayo. So, since isa sa mga bansa na yon ay ang Australia, nagkaroon po kami ng business mission with ating may TG Aquino, yung ating mga trade attaché, inugnay nila tayo sa mga tamang tao at nagkaroon ng parang business matching. Doon po kami nagkaroon ng pagkakataon na pumunta doon, maintindihan yung produkto nila at makita kung ano yung saan tayo pwedeng pumasok na product. Which kami po, we ended up marketing for the performance racing part. So medyo mas malayo sa ginagawa ng ibang tao. But performance part is one of the biggest exports namin for Australia. Siguro malaki yung naitulong sa inyo, Mr. Lee, no, ng DBFTA para lalong maging competitive. Malaki kasi after noon po, marami para bang nagkaroon ng mga duktong na event habang tumatagal, dumadami nakikilala natin, nagkakaroon tayo ng kilala na meron namang gusto na ibang bagay. So, yung ating mga ibang kasama sa association, nagkaroon sila ng pagkakataon makapag-export ng ibang mga bagay. Like ang Jocelyn Porsche, nakapag-export ng mga Porsche. Yung ibang company nakapag nagsumusubok mag-export ng mga radiator, leaf spring. So marami mo nagiging parang dugtong-dugtong na event po. Pwede yatang sumali sa higit sa isang FTA, ano po? Actually, wala akong parang merong record na kailangan namin. Kami ho, right now, concurrently, we're supplying for Japan, Australia, I think China, we've exported, medyo bago pa lang. So may mga events. At pinag-aaralan namin mo ngayon ay Korea at saka malapit na kong nimukas ng India. So I think yung mga... Korea and India. Ayun. Okay. Pero balak niyo rin po bang mag-expand ang export market sa iba pang mga countries, ho? Actually, nagkataon po na nung makita nila yung aming racing performance products, which majority are high complicated products, nagkaroon kami ng pagkakataon na pumasok sa aerospace. So, marami mo kami produkto ngayon na ating niluluwas sa mga bansa na puro mga high-value items para sa mga aircraft. Hindi ko lang mabanggit sa inyo dahil marami mo kami sa mga aerospace, so marami kong non-disclosure agreement, so hindi ko sila pumapayag na hindi sila. Ay, maalala ko lang, Mr. Lee, yung meron ngayong e-vehicle summit. Kasama po ba kayo doon sa interesado? Tama ho. Actually, isa ho ako sa mga trustees ho ng Electric Vehicle Association sa Philippines at member rin ho kami ng Electric Vehicle Alliance. Actually, nandito ho ako ngayon habang sa summit, ako isa ho sa mga organizers ho. Nandiyan kayo sa Meralco ngayon. Oo, tama. Ay, magkikita po tayo dyan. Pagkatapos nito, itutuloy na rin ako dyan. Hanapin mo ako mamaya. Maaari ko tayong baka may tayo mananghagian ko ako nga dito kayo. Sige po. So, ito pong e-vehicle, nakikita po ba ninyo na ito ang magiging transportasyon in the future? Sa ating pagtininan natin ang presyo ng ating mga fuel, hindi ko siya bumababa. At lahat ko ng bansa, pag nakita natin, nire-reklaro pa gano'ng kamahal yung fuel cost. So, ang electric vehicles po would be able to help us siguro lower yung ating per kilometer travel. That's hindi lang po yun. Kasi kuha ng yung ating bigay na health benefits sa ating mga kababayan. Wala na ho kasi masyadong pollution. Mababawasan ho. Masyadong malaki na ho yung marami na hong sasakyan. So, maaaring kahit na traffic, kung electric naman ho lahat, at least kahit paano wala akong masyadong gusto. Pero totoo po ba na mas mahal na palakarin yan kumpara dun sa karaniwang sasakyan na gamit na ngayon? Kaya yung iba hindi ho sila Actually, hindi ko siya, depende mo kasi kung anong binili per natin. kilometer, mas mura, no, compared sa fuel na mga gastos, di ba? Lumalabas po kasi, pagka marami po kasing sasakyan sa ibang bansa, ito ho ang kanilang
transportation mode. Yes. Like kalimitan ho, individual yung tao na magmamaneho papuntang opisina. Or sa atin ho, ang pinakamalaking transport natin is public transport. So, ang aming organisasyon, sinusubukan din namin na yung electric tricycle, yung tricycle, Yun po yung majority na focus ng ating gobyerno para sa ganun, mabigyan ng not only na siguro tulong sa ating mga manggagawa kasi bawat isang piso na let's say ating parang nabenta sa electric vehicle o kaya localized na sasakyan, 7 po ang multiplier. So dumadami po yung ating economic activity sa bagay na yun. At malaking may tutulong kung maipasa yung Senate bill na pinisponsor ni Senator Recto. Oo. Kami ho ay napaka-supportive po sa kanyang bill dahil sa pag ito ho ay pumasa, not only na magkakaroon tayo ng maraming trabaho dito sa ating bansa, at tingin namin bubuti ho ang ating pollution, yung ating pollution level po sa Metro Manila. So marami ho, para bang ang DOTC ho, ang DOE, hindi ho ang Meralco ay nagpahayag na ho ng kanilang mga balak at plano. So maganda ho ang turnout na hindi sa amin sa hapon. Actually, nagulat na ako kami dahil ang expect po namin ay at least mga 300 kung darating. Umabot na ho kami kahapon sa 450. Oo nga. Marami ho ang dumating. That's right. So, anyway, let's devote that for another episode. In the meantime, maraming salamat po, Mr. Lee, for your time, and I'll see you there in a while. Maraming salamat po. Thank you po. Good morning po ulit sa inyo lahat. Okay. So, TNT. Explosivo. 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 Alright. Meron na tayong 52 minutes makalipas ang 8 o'clock. Director Thelma? Yes. So, ayan, 2 companies lang yung na-interview natin. Yes, napakarami pang iba. Oo nga. So, yung ating mga exporters. Yung sila sa DBFTA talagang magaganda, no? Base doon sa kanilang shinare sa ating information. So, doon sa ating mga exporters na hindi pa nakakaalam o hindi pa nag-utilize nitong ating mga FTAs, pumunta na kayo sa DTI at magtanong kung papaano. Tutulungan nila kayo. At para po sa inyong ibang mga komento, feedback o iba pang mga katanungan, tumawag lang po kayo sa DTI Direct 751-3330. Pati yung mapagsamata na sa presyo ng mga bilihin, doon din po tatawag. Lalo na ngayong balik eskwela, yung mga nagtitinda. Marami dyan na umaabuso, di ba? Nagtitake advantage. So, kung meron po kayong mga reklamo, tumawag din po kayo dyan sa DTI Direct 751-3330 at maaari din po kayong mag-email sa amin sa tntradyoNangBayan@gmail.com. 7,100 islands. Philippine Broadcasting Service. Radyo ng Bayan 738 sa Mega Manila. One Philippines, one network, PBS. TNT. Explosivo. 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 Okay, meron pang remaining minutes para sa TNT. Yes. Tama? Oo. Meron lang, magbibigay-daan lang tayo sa isang public service announcement. Actually, may libreng seminar sila na nagpapatulong sila para makapag-invite ng ating mga kababayan. Kung gusto ninyong magkaroon ng extra income, yan. Libre yan, Miss Thelma. Basta't libre, pwede. Nasa linya ng ating komunikasyon si Ms. Riza Jose from In-Gathering. Good morning, Ms. Jose. Good morning, ma'am. Yes, Good morning po sa inyo lahat. Ano po itong Value-Driven Forum? Opo, bali po, ito po yung isa po sa mga seminar na kinakonduct po ng In-Gathering. Actually po, marami po talaga kaming focus, hindi lang po seminars on health. Actually, isa lamang po ito sa pinipresent po ng grupo namin. Bale, yung In-Gathering po kasi, ma'am, it's a foundation
that has an advocacy po to create awareness po sa mga tao. Kasi diba lalo na po napakahalaga po sa atin. Natulad po yan, marami pong problems po yung Philippines natin. Pero syempre, napakalaki naman po nun kung resolbahan na po natin. Ano ba ito? Multi-level marketing ba to? O ano? Actually po, hindi naman po siya multi-level marketing. Mas maganda po talaga na maka-attend po sila nung seminar kasi mas maintindihan po nila kung ano po yung gusto po namin ipakita. Kasi basically po, gusto po namin i-encourage ang lahat to invest on their health. Kasi we are a mission group po na sabi ko nga po, aside from creating awareness po dun sa mga tao about the importance of health and investing on their health, at the same time po, we are also sourcing po yung funds para po ma-continue po namin yung mission po namin. So, if ever po na rehistrado po ba kayo, ma'am? Ano po? Rehistrado po ba kayo na kumpanya? Meron po kaming, nakaregister po kami sa SEC, pero foundation po kami, non-profitable organization po kami. I see. Okay, so May 27 yan, 2 to 6 p.m., Chowking, EDSA Central. Opo, May 27, 2012, 2 to 6 p.m. po, Chowking, EDSA Central. So, very limited lang po, ma'am, yung seats. So, sana po mag-text po kayo or reserve po sa number na to sa 228-4180 and 0915-635-3078. Okay, sige po. Good luck po sa inyo. Thanks po, ma'am. Pahabol na lang po. Everyday po pala meron po kaming forum or table talk po sa Makati po. Isa po yun dun sa mga partners po namin sa in-gathering. So, that's from 3 p.m. to 9 p.m. So, aside po dun sa seminar, additional knowledge pa po yun. Okay, sige po. Thank you very much. Thank you po, ma'am. Okay po. Pinangungunahan ng DTI Director for Public Relations Office at isa ring dating tagapamahayag na si Ms. Thelma Dumpit Morillo at Radyo ng Bayan Anchor na si Tess Ramirez. 3 minutes bago mag 9 o'clock. Sa mga mahilig pa rin dumalo sa libre, eto mga trade fairs naman, di ba? Oo, yung mga huling hirit sa summer. Yes. Huling hirit sa tag-init, meron pa kayong panahon para mag-attend ng mga training on organic chicken recipes. May 25 sa Region 10 po yan sa Camiguin. Yan. May 26 naman, region-wide, roving diskwento caravan sa Aklan. Gaganapin po yan sa Balete Town Plaza ng Aklan. And, meron tayong mga schedule, di ba? Yung SME caravan. Wala ka ba nun? Ay, ikaw talaga, Marela. Marela, ikaw na. Ano yan? Senyales. So, abangan po ninyo ang yung SME Caravan. Marami kayong matututunan dyan ng mga bagong skills at mga bagong, para magnegosyo. Basta mga bagong kaalaman. Para makapagnegosyo kayo. Na may kinalaman sa negosyo, yes. Oo. Okay, wala na tayong oras, kaya bye-bye time na. Bye-bye na naman. TNT. Explosivo, explosivo, explosivo. Sa lahat po na sumubaybay sa edisyong ito ng TNT ngayong Friday, May 25, 2012. Maraming salamat at salamat sa ating mga technical engineers, kina Engineer Lita De Los Santos, Rene Itable sa DWBR FM. Thank you kay Engineer June Paladan. At kami po ang inyong mga nakasama. Ako si Tess Ramirez. At ako po naman si Thelma Dumpit Morillo. Hanggang sa susunod na Biyernes, do good, be felt, make a difference. Happy weekend, everyone! Happy weekend! Bye!